Hmm, ano po ang proper way ng pag-dispose ng talisman o habak? Brad Tata niyan. Brad Tata or Brother Wendell. Brother Wendell, ano daw ang proper way para i-dispose ang talisman o habak? Una, mas mabuti i-surrender niyang yan sa Office of Exorcism. Dahil kung sila ang mag-dispose, delikado sila na baka maharas. May kaso kasi ah, kami sa office na may talisman siya, anting-anting, at dinispose niya, saan niya itinapon? Doon sa malaking cross sa sementeryo. Doon niya itinapon. Pag uwi niya, nasira na ang ulo. Buti na lang yung mga puno ng saging ang pinutol niya. Kaya pinahuli siya sa may-ari na nahuli siya, nakulong siya. At nagkadiferensya talaga ang kanyang isip dahil lang sa pag-dispose ng talisman. No, merong mga kumakapit na fallen angels talaga niyan. Di po ba, Brajando, naalala mo yung sa Malay-Balay na may nag-surrender ng anting-anting? Oh, Nag-ingay? oh, nang ibinigay niya sa akin yung anting-anting, nag-react agad, no? O, yung Na lalaki? parang tatlong buwan pa umano niya 'yon. Meron Mm-mm. talagang mga occult paraphernalia, mga demonyo sa occult paraphernalia. So anong dapat gawin? Mas mabuti surrender niyo sa Office of Exorcism. Yan, Ted na. Oh, thank you po. May nagpatanong lang. Okay. Um, para daw po sa kuya ni Sister Grace. Yon. Grace Loginsa. Kasi may habak po Mhm. yung kuya niya. Yun. Paano po, Okay. Brother Wendell, kung walang exorcist priest sa lugar? Ayun. Ano, Surrender sa maganda. pare. Sa kanilang parish priest na lang. What if hindi tanggapin ng parish priest? Iyon, kung di man tanggapin sa parish priest, unan lang gawin, mangungumpisal sila, general confession, para protected sila, at pwede nilang i-break ang consecration, i-break ang consecration sa naturang occult paraphernalias at ilibing at lagyan ng exorcise salt yung hinukay nila na libingan. Kung masunog, mas mabuting sunugin at yung abo ay itapon sa ilog, no? Kung sakali may retaliation pa rin, yon, paulit-ulit na prayer against retaliation. Huwag kalimutan na maghugas gamit ang holy water at cleansing prayer. Kadalasan, kahit sa ministry kasi ng deliverance, yung kasama ko na nagdispose, parang nasunog ang kanyang tiil sa init. Grabing init daw. Siya ang nagdispose, kasama ko. Inaatake siya, init na init umano. Parang sinunog sa apoy ang kanyang tiil. Kaya yung paa niya, kaya nilagyan ng exorcise holy oil. So, wa, wal, wag magkumpiyansa dahil posible pa rin na mag-retaliate yon. Ayun. Ted na? Brother Wendell, meron lang po kasi akong alam na ibang ano naman, ibang kasamahan namin. Ang ginawa po niya ay nag-contact siya ng ng exorcist priest kung pwedeng ipadala sa kanya yung kanyang mga ganon, mga habak. Pumayag naman po yung exorcist priest. Pinadala niya via um, ano yun, basta via courier. Okay lang po ba yun? Okay lang yun, no? Ipadala, no? At kung magdala kayo ng habak,
Bigyan ko kayo ng sampol. Isang kasama nating si FD, dalawa sila. Kinuha nila ang mga anting-anting sa mga nag-attend ng seminar. At isuko nila ang naturang anting-anting patungo kay Father Darwin. Sa Loon pa yon. Sakay sila ng motorsingle. Anong nangyari? Habang nasa daan, nasablubong nila ang isang motorsingle na napakalakas na takbo. At nabangga ang motorsingle na nasalubong nila sa isang poste. At yung angkas natapon patungo sa kanilang motorsingle. Crash sila, disgrasya sila, nabalian ng buto. Dala-dala nila ang anting-anting. Patay din yung isang tao na natapon patungo sa kanila. Kaya kahit lang anting-anting, huwag magkumpiyansa mga kapatid. Delikado talaga yan. Yun po, kapatid. Ayun pala, Brother Wendell. Kung ganun nga, ano pang tawag? Yung parang na yung nagdadala na yung parang nakamotor siya eh. Delikado po yun, di ba? Yung nagdadala. Yes, delikado ma-retaliate. No, tulad sa naturang karanasan. Kinuha nila yung mga anting-anting, yung mga habak, at isusuko nila kay Father Darwin. Di sila nakaabot. Sa hospital na sila naabutan dahil nabalian talaga ng buto. At yung natapon na tao patungo sa kanilang motorsingle, patay pa. No? At yun ang dahilan kung bakit nadisgrasya sila dahil yung isang angkas na kabakride sa motor natapon patungo sa kanila. So, delikado talaga kahit anting-anting yan. Okay, sa bagay, wala naman pong nangyari doon sa alala mo pala, Brother Wendell, yung ginamit. Yun. Pero siguro safe kung binirek niya yung consecration noong habak, di ba po? Muna. Kahit pa i-break, na peligro pa rin yan, no? Di magkumpiyansa dahil naalala ko yung isang exorcist sa Vatican na break niya ang consecration. Dineliverance niya ang anting-anting, yung amulet, sinunog, at yung abo ay itinapon niya sa ilog. Isa lang ang nakalimutan niya. Nakalimutan niya na manghugas gamit ang holy water. At dahil doon, 3 buwan siyang na-ospital. Exorcist yan. Okay po. Thank you. Mayroon